What if di ka makalabas ng bahay tuwing November 1? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Angelica, grade 5 student. Buti pa kayo, nakakapagbakasyon tuwing November 1 o nakakadalaw sa sementeryo. Ako, hindi. Never kong naranasan makalabas ng November 1. Ito rin ang birthday ko. Pero laging November 2 ang birthday party ko. Simula bata ako, hindi na ako pinapayagang lumabas ng kwarto tuwing November 1. Dinadalhan lang ako ni Papa ng pagkain at dun lang ako buong araw. Hindi sinasabi ni Papa kung bakit at sinusunod ko na lang siya. Para daw to sa kabutihan ko. Pero kahit nasa loob ako ng kwarto, lagi ako may naririnig na kumakatok. Paulit-ulit sa pinto namin. Buong araw, nagkakalabugan ang lahat ng pinto sa bahay. Paghudyat ng 12:00 ng November 2, bigla namang tumitigil at tumatahimik na ulit. Taon-taon ito nangyayari. This year, gusto ko sana makapag-Enchanted Kingdom with my friends sa birthday ko. Tatakas na lang ako kay Papa. Aantayin ko muna siyang makatulog bago ko umalis. Yan ang plano ko. Pagsapit ng November 1, muli akong binilinan ni Papa na sa kwarto lang ako mamalagi at iiwanan niya ako ng pagkain. Di niya alam na may pinaplano ako. Nag-antay ako ng ilang oras bago siya makatulog. Kahit malakas ang mga katok, alam kong makakatulog pa rin si Papa. Sadya rin niyang nilakasan ng TV niya para siguro hindi masyado marinig ang mga katok. Dahan-dahan akong pumunta sa pintuan sa sala. Pagbukas ko nito, biglang tumigil lahat ng mga kumakatok. Nagulat ako dahil wala naman palang tao o multo. Sa sobrang lakas kasi, akala mo isang barangay ang kumakatok sa bahay lagi. Ano kaya yun? Lumingon ako kay Papa para siguraduhin tulog pa rin siya. Pero pagtingin ko sa kanya, may isang puting babae na sinasakal na siya. Tumakbo ako papunta sa kanila at tinulak ko ang babae. Agad kaming tumakas ni Papa papuntang kusina at nagtago. Hinahabol ni Papa ang kanyang hininga. Pinagalitan niya ako at bakit ko daw siya sinuway. Sagot ko, bakit po ba ayaw niyong sabihin bakit tayo nagkukulong tuwing November 1? Tinitikan niya akong mabuti. Sige anak, nasa tamang edad ka na rin para malaman mo ang katotohanan. Nung araw na pinanganak ka, ang puting babaeng yun ang... Bago pa matapos ni Papa ang kwento niya, sinaksak siya ng puting babae. Nanigas ako sa aking kinalalagyan. Sinabi ko rin sa sarili ko na ito na ang aking katapusan. Pero nagulat ako nang hinaplos ng babae ang buhok ko. Sabay ngumiti siya sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming umalis ng bahay. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ako sumama sa puting babae. Pero parang pamilyar ang mukha niya. Part 2. What if sumama ka sa puting babae? Kung maaalala niyo ang unang bahagi ng storya ko, sinaksak ng puting babae si Papa. Pero sa halip na magalit ako, sumama ako sa puting babae. Hindi ko alam kung buhay pa si Papa at di ko rin alam kung bakit sumama ako sa babae. Ang alam ko lang, pamilyar ang mukha niya. Siya kaya ang nanay ko? Wala akong alaala ng aking ina. Ang laging sinasabi ni Papa ay namatay siya sa panganganak sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin pero di sumasagot ang babae. Matagal din kaming naglakad hanggang nakaabot kami sa sementeryo. Dinala niya ako sa puntod ng nanay ko. Tinanong ko siya ulit, "Ikaw po bang nanay ko?" Ang sagot niya sa akin ay, "Hindi, Apo. Ako ang iyong lola. Ako si Lorena." Sabay nagpakita ang multo ng nanay ko. "Anak, ikaw ba yan? Halika dito." Niyakap ako ng nanay ko. Sa wakas, nagkita din kami ni Mama
kahit multo na lang siya. Tinanong ko si Mama bakit niya ako iniwan at bakit pinatay ni Lola si Papa. Ang sabi ni Mama, pinatay daw siya ni Papa at kinidnap ako. Si Lola naman ay may panata na ihihiganti ako. Kaya nakipagkasundo siya sa demonyo. Ginawa siyang zombie at tuwing November 1 lang siya nabubuhay. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain na ganun ang nangyari. Sabay niyakap ako ni Mama at sabing, ang importante ngayon, magkasama na tayo sa wakas. Ang saya ko. Subalit hindi ito nagtagal. Biglang sumigaw si Lola at Mama na pinasbasan ng holy water si Mama at Lola ng isang pare. Sabi nito, magsilayas kayo mga demonyo in Jesus' name. Kasama ng pari si Papa. Buhay pa siya kahit may saksak sa leeg. Sigaw ni Papa, mga sinungaling! Ginawa niyo pa akong kontrabida sa mga kwento niyo? Anak, huwag kang makinig sa mga yan. Ang totoo niyan ay nahuli ko si mama mo na may kabit at nagtanan sila. Baby ka pa noon kaya di mo to matandaan. Nagdemanda ako at binigay sa akin ng judge ang custody mo. Sa akin ka mapupunta. Pero dito tanggap ng nanay mo. Dahil dito, galit na galit siya sa akin at sinaksak kanya at pinatay niya din ang sarili niya. Sa awa ng Diyos, naabutan kita sa bahay at naidala pa kita sa ospital. At ang lola mo na yan, gusto pang ipaghiganti ang nanay mo kahit mali ang ginawa niya. Sumigaw si Lola at Mama. Di yan totoo. Pero tuloy ang pagbendisyon ng pare at bigla silang nasunog at nawala. Sabi ng pari kay Papa, alam mo, ilang beses na natin to ginawa. Babalik pa rin yan tuwing November 1. Kailangan niyo ulit lumipat para di kayo mahanap. Tumakbo ako kay Papa at niyakap ko siya. Dinala namin si Papa sa hospital. Naguluhan ako kung kanino ba ang totoong kwento. Pero mas mahal ko si Papa dahil siya ang nagpalaki sa akin. Simula nun, lagi ko nang sinusunod ang bilin ni Papa. Alam ko na sa ikabubuti ko pala to. Pero sa tingin mo, sino sa kanilang dalawang nagsasabi ng totoo?